Maraming salamat, Panginoon, sa galing ito. Muli pinagsama-sama ko kami magkakapatid sa pananampalataya sa lugar na ito. Salamat, Yahweh Shaddai, sa kabila ng mga abalahan, mga sakit karamdaman ay patuloy mo kami inaakay sa iyo mananampalan ng Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalakasan ng aming mga spirito na patuloy mong pinalalakas, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat, Yahweh Shaddai. At muli sa gabing ito, buong puso kami nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa pamumuno ng banal na spirito na siya kumikilos sa bawat isa sa amin at sa gawain na ito. Hindi po mangyayari at hindi kami makakakilos kung hindi sa pamumuno ng iyong banal na spirito, Yahweh Shaddai. At muli sa gabing ito, tinatas po namin ang gawain mo, Panginoon, sa lugar na ito. Paspasan ng bawat isa, ano man ang aming mga dala-dala sa lugar na ito, mga hinahit, mga sakit, karamdaman, mga kakulangan pinansyal, mga ganda, problema sa pamilya, sa mga anak, sa mga pag-aaral. Lord, alam namin uwi kami ng answer prayer. Pagkat kung puso, Panginoon, na kami nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, nakikilos ka sa bawat isa sa amin. Uwi kami na may katagumpayan sa aming buhay. At Lord, itinakas din namin ang preacher na gagamitin mo sa gabi ito, si Father Christopher. Siya, Panginoon, ang maging daluyan ng iyong banal na salita sa gabi ito. Gawa, Panginoon, ay mabuksan na namin muli ang aming mga spiritual na pananampalataya at tumakas ang aming pagtitiwala muli sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, siya sa kanyang pagtayo sa pulpito. Ikaw ang patuloy na manguna. Ang iba ng Spirit ang patuloy na manguna sa kanya, Panginoon. Ang kanyang mga labi ay basbasan ng iyong banal ng lais. Panginoon, pang lahat ng mamapami sa kanyang mga labi ay makapagbabalik muli na papuri at parangal sa iyong banal na pangalan. Gayun, Panginoon, kami na mga umaawit sa iyo, pagaling mo kami ingatan, laban sa mga sakit karamdaman, laban sa anumang kapusa, problema, mga aksidente man, Panginoon, ang aking mga kapatid na manunugtog, ang aking mga kapatid na patuloy na malapit sa iyo, Panginoon, nagsusubigan na makarating sa lugar na ito, Panginoon. Ingatan kami bawat isa sa amin. Lord, sa aming pag-uwi ay malakas na uli ang aming mga katawan, inamin namin ang lubos namin kagalingan. Ngayon din, Panginoon, ang aming mga bulsa ay pupunin mo muli. Upang patuloy kami makabigay sa iyong gawain, makapagpatuloy mo namin at magpagamit sa iyo, Panginoon. Ngayon din, Lord God, ang aming mga mahal sa buhay na naiwan sa bahay, ingatan mo, Panginoon, at ang aming mga kapatid na nangihina at kailan naging magawain, Panginoon, naway paalala mo sa kanila na ikaw ang aming Diyos na buhay na sa Yahweh Shaddai, ikaw ang ibang makapangyarihan sa lahat. Na minsan ay naranasan nila at naranasan namin ang iyong pagkilos sa amin. Naway, hindi nila ito makalimutan sa kanilang buhay. Lord, akayin mo silang muli pabalik sa iyong pangalan. Yahweh Shaddai,
Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ikaw, O Diyos, na lumikha ng langit at lupa, na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Ang Diyos na patuloy na nagmamahal at umayakap sa bawat isa sa amin, sa kabila ng aming mga kasalanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, Yahweh Shaddai, nagpapasalamat ang bawat isa sa amin sa pagkakataon na ibinigay ng tubig sa aming Panginoon. Tunay nga ng mga ganitong pagkakataon ng pagsama sa iyo, paglilingkod sa iyo ay ang pinakamasayang parte ng aming buhay, Panginoon. Dito namin na-express, O God, ang lahat ng aming pasasalamat sa lahat ng ginagawa mong kabutihan, sa lahat ng ginagawa mong pagsama at pagligtas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil kung wala ka, Panginoon, ay wala rin kami. Maraming salamat dahil kung wala ka, ay hindi namin magagawa ang mga bagay na ito, O Diyos. We acknowledge your presence, O God. Sa mga oras na ito, hayaan mo po, Panginoon, na ipanalangin namin ang bawat isa sa amin, buksan ang aming puso't isipan para tanggapin ang iyong mga salita, O Diyos. Ang mga salita mo na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Ang mga salita mo, O Diyos, na nagbibigay ng pag-asa sa aming Panginoon. Maraming salamat dahil ang mga salita mo ito ang magbibigay rin ng liwanag sa landas namin, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagsabat, paglulhati sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
oras na ito, mga mahal ko kapatid kay Kristo, at ipubuklatin natin mga dalang Biblia. At ito po'y buksan natin sa ating pagninilayan ngayong gabi na ito na siyang hahamuin natin sa aklat ni San Mateo, Kabanata 28, talata 16 hanggang talata 20. The Gospels according to St. Matthew, chapter 28, verse 16 to verse 20. Ganito po nasasabi. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, pumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal ko kapatid kay Kristo, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri na namin, Panginoon sa Kristo. Palakpakan natin ng Diyos na siyang kasama-sama natin. Amen? At sa mga oras nito, bago tayo magsilpo, harap naman tayo sa ating kami. Ngitian natin, sabi mo kapatid, ang Diyos ay kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? Amen. Tayo po'y maaari na magsilpo sa napakagandang presensya natin ngayon. Praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ayan. At matagal-tagal din tayong muling nagkita. At sa mga oras nito, mga minamahal ko kapatid kay Kristo, bago po tayo magpasimula, ang ating pong ipagdiriwang sa darating po na linggo ay walang iba kundi ang dakilang kapastahan ng tatlong persona sa isang Diyos. O yung tinatawag natin Holy Trinity. Amen? Blessed Trinity, Holy Trinity, Santissima Trinidad. Ayan. Yan po ang ating ipagdiriwang sa darating na linggo, mga kapatid Kristo. Alam niyo, nagsisimula tayong manalangin, nagsisimula ang misa o ang pagdiriwang sa tinatawag nating tanda. No? Tayo nagsa-sign of the cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon ang tanong, mga kapatid kay Kristo, tanong ng karamihan, bakit nga ba tayo nagsa-sign of the cross? Paggalag? Ano pa po? Ano kaya ang mga rason bakit tayo nagsa-sign of the cross? Sabi, or ang laging bato sa atin ng ibang sekta, wala naman daw yun sa Biblia. Sapagkat sa kanila, pag wala sa Biblia ay mali. Pero ang tanong, bakit nga ba talaga tayo nagsa-sign of the cross? Para makaiwas sa disgrasya. Kaya sabi, para paggalang, respeto, no? Tatlong bagay ang ibibigay ko sa inyo, mga kapatid kay Kristo, na turo sa atin, mga kapatid kay Kristo. Ang una, bakit nga ba tayo nagsa-sign of the cross? Una sa lahat, it is our mark as Catholics. Kahit saan kayo magpunta, kahit sa ibang bansa pa yan, mga kapatid kay Kristo, malalaman natin Katoliko ang isang tao kung siya ay nagsa-sign of the cross. Amen? Yun nga lang, sa ibang bansa, lalo na sa Western countries, mga kapatid kay Kristo, nagsisimula sila sa kanan, mga kapatid. Tayo ay sa kaliwa. No? Mga kapatid kay Kristo, yun lang ang pinagkaiba, pero at the end of the day, parehas pa rin tayo nagsa-sign of the cross, mga kapatid. Ano? Dahil yun ay tanda natin bilang isang Katoliko. Pangalawa, while we are doing sign of the cross, it is the most convenient
way or easiest way for us to acknowledge the presence of God or the Trinity. No? Na dahil naniniwala tayo, dahil gusto natin silang masabi natin mga kapatid kay Kristo, ina-acknowledge mga kapatid. That's the easiest way. That's why we are doing the sign of the cross. And the last one, why we are doing sign of the cross, is to express our faith or belief mga kapatid kay Kristo. Ipakita ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala doon sa tatlong persona sa isa Diyos, mga kapatid kay Kristo. Bakit? Diyos na mismo nagpakilala sa Biblia. Ang nakakakita or ang nakakita, sabi ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang naniniwala sa akin ay naniniwala sa Ama. Amen? The Creator, the Savior, mga kapatid kay Kristo, at walang ibang Espiritu Santo ang kasama natin magpasanggang ngayon. Ngayon, mga kapatid kay Kristo, this feast or ang pista na sa darating na linggo ay hindi lamang basta fiesta ng isang santo, ng isang banal, ng isang event, mga kapatid kay Kristo, kundi ito'y fiesta ng misteryo ng ating ding pananampalataya. Amen? Wherein, mga kapatid kay Kristo, no man can understand because God or only God established this faith, mga kapatid kay Kristo, na itinuro sa atin. Kasi kung tao lamang ang naglikha ng relihiyon na ito, mga kapatid kay Kristo, maiintindihan natin ang tinatawag na Trinity. No? Pero dahil Diyos mismo ang nag-establish of this belief, mga kapatid kay Kristo, no man can understand, mga kapatid, this kind of idea. Kaya mga kapatid, it also breaks the rules of our principles in life. It breaks the rule of mathematics. Dahil sabi nga, medyo magulo, isang tao pero tatlong persona. Amen? So doon pa lang, it breaks the rule of mathematics. It also breaks the rule of the subject English. Sa English, meron tayong singular at plural. Pag singular, isa. Pag plural, dalawa hanggang marami. Amen? Pero sabi doon, iisang tao pero tatlong persona. Or isang Diyos pero tatlong persona. It also breaks the rules of philosophy, mga kapatid kay Kristo. Kaya nga, kahit it breaks the rules of the principles in life, we still believe, mga kapatid, no? Naniniwala pa rin tayo dahil una sa lahat, Diyos ang nagturo nito at hindi ang tao. Amen? Amen. God is the founder of our faith. God is the founder of our belief, mga kapatid kay Kristo. Ito ay hindi nagmula sa tao, kundi nagmula mismo sa Diyos. Because it is the truth. It is the only truth that was not invented or discovered by men, mga kapatid kay Kristo. Itong truth na ito ay ang Diyos mismo nag-reveal sa mga tao. Kaya mga kapatid kay Kristo, yung sinasabi ng ating Panginoon na binyagan ng mga tao, no, bautismuhan ng mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, alam niyo ang binyag ay tinatawag na isang sacrament, no, sa atin dito sa Catholic, mga kapatid kay Kristo. Siyempre, pag binyag, maraming handa, maraming pagkain, pero bukod doon ay ang tinatawag na pakikiisa, mga kapatid kay Kristo, dito sa relihiyon. At yung tinatawag natin na relasyon sa Diyos. Alam niyo, the first gospel na pinreach ko nung ako'y nagte-training pa ay ang gospel na ito. Kasi doon ako nahumaling sa sinabi ng Diyos na ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibunan. Bakit ito yung parang pinakang tumatak sa akin or parang naging life verse ko, mga kapatid kay Kristo? Dahil marami sa atin ang matagal nang namuhay mag-isa. No? Kaya nung narinig ko sa isang preacher ang gospel na tinutukoy na ito, na ang Diyos ay kasama natin kahit anumang panahon, kahit anumang pagkakataon, doon ko na-realize na ang tao pala ay hindi kailanman magiging mag-isa. Amen? Amen.
Dahil ang Diyos ay kasama natin para palagi. Palagi, mga kapatid Kristo. So alam niyo, this is a realization that whatever happens, mga kapatid Kristo, God is still with us. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen? At alam niyo, it started from Adam and Eve. Balikan natin yung kanilang panahon na kung saan tinukso sila ng demonyo. Na pag kinain nila ang prutas na ito, ay malalaman nila ang tama sa mali. Makakapag-desisyon sila sa kanilang sarili. Kaya yun yung naging rason kung bakit naghiwalay or humiwalay ang Diyos sa tao. Pero alam niyo, doon natin marirealize, or sa gospel na ito, marirealize natin na kahit ang tao na ang lumayo sa Diyos, ang Diyos pa rin ay gumagawa ng paraan para maibalik tayo. Amen? Kaya ang ganda ng prayer ni Nanay kanina na kung saan muling ibalik ang mga kapatiran, no? Muling ibalik, mga kapatid ko Kristo, ang pananampalataya. Dahil kahit ilang beses tayong lumayo sa Diyos, gagawa at gagawa ng paraan ng ating Panginoon para tayo maibalik sa Kanya. Amen? Malakas ang palakpak sa Diyos. So, they were tempted by the devil and they want to make their own decisions in their life. Ganun din naman tayo. Minsan na sa buhay natin na gusto nating magdesisyon nang hindi pinapakialaman ng ibang tao. Nang hindi pinapakialaman ng mga tao sa paligid natin. So Jesus, mga kapatid Kristo, or here, you can see that our God still find a way to or for us to reunite with Him, mga kapatid Kristo, makasama muli ang Diyos. Ngayon, kung titignan natin ang gospel na ito, ito yung tinuturing na the Great Commission, mga kapatid Kristo, na bago pa man umakyat ang Diyos sa langit, or muli umakyat ang Diyos sa langit, mga kapatid, nag-iwan siya ng misyon sa mga alagad. Alam niyo mga kapatid Kristo, ang misyon na ito ay panibagong misyon. In a way, mga kapatid, na sa 3 taon na pagmimisyon ng ating Panginoong Jesus, kasama ng kanyang mga alagad, paghayo nila, pagpapagaling ng mga may sakit, no, paghahayag ng mabuting balita, sa 3 taon na yun, kasama nila si Jesus. But this time, dahil aakyat na sa langit ang ating Panginoon, mga kapatid Kristo, ang misyon na ito ay magiging bago dahil hindi na nila kasama physically ang Diyos. Kumbaga, this will be a more challenging mission, mga kapatid Kristo, dahil again, hindi na nila kasama physically ang Diyos. Kaya mga kapatid, inutusan ng Diyos ang mga disciples na ito to love each other. No? Magmahalan sila, mahalin nila ang Diyos, mahalin nila ang kanilang sarili, at the same time, to make disciples of all nations. Gawing alagad or gawing mananampalataya ang buong mundo or ang sanlibutan, mga kapatid Kristo. So God wanted for the disciples to have courage in their mission that they're going to face. Gusto ng ating Panginoon na bago siya umakyat ng langit, ay magkaroon ng lakas ng loob itong mga alagad na ipagpatuloy ang misyon na ibibigay sa kanila ng Diyos. Again, mas mahirap or mas challenging ang misyon na ito dahil hindi nila kasama ang Diyos physically. Amen? Again, physically. Pero alam niyo mga kapatid Kristo, the version of Matthew in this one, mga kapatid, is more on baptizing and teaching. Pero yung gospel natin last week, na kinuha sa book of Mark, it is more on belief and sharing the gospel, mga kapatid Kristo. Ngayon, dito, tinatawag natin ito bilang isang responsibilidad ng mga alagad. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po sakripisyo, kundi ito ay isang responsibilidad. Amen? Alam ko, kung di ako nagkakamali, nabanggit ko na ito sa inyo, na ang mga mananampalataya, kadalasan ay sinasabi nila na pag sila'y naglilingkod, sila daw ay nagsasakripisyo ng kanilang oras para sa Diyos. Which is totoo naman. We are sacrificing some of our time for us to serve God. But then again, this is not a sacrifice.
This is our responsibility. Amen? Sabi mo sa tabi mo, kapatid, responsibilidad mo maglingkod sa Diyos. Amen? Alam niyo, ang responsibilidad po ay isang mabigat na salita. Isang nakakatakot at nakakapangambang salita. Bakit? Marami sa ating mga kapatid kay Kristo ang lumaki, no? Tumanda na maraming responsibilidad ang hinawakan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ito yung lagi kong sinasabi rin, na ang pagiging responsable ay wala po sa edad. Amen? Dahil may kanya-kanya tayo, responsibilidad. Marami sa atin, bata pa lang, namulat na kaagad sa responsibilidad. No? Kaya nga mga kapatid kay Kristo, lumaki tayo, or lumaki ang ilan sa atin, nang nakaatang ang responsibilidad sa mga balikat natin. May mga kabataan ngayon, hindi naman natin nilalahat, pero dahil maagang nagkaroon ng sariling pamilya, maagang nadagdagan ang responsibilidad. Na imbis ang responsibilidad nila ay mag-aral muna, sila ay nadagdagan ng responsibilidad na mag-alaga na rin ang sarili nilang pamilya. Pumayod para sa sarili nilang pamilya. Kaya nga, marami sa atin, kapag hindi alam ang salitang responsibilidad, tumatakas sa responsibilidad. Amen? Bakit? Hindi nila alam ang gagawin eh. They are not yet equipped doon sa responsibility na yun. Kumbaga, hindi nila inaasahan na darating ang responsibilidad na ito. Amen? Kahit naman ako, nung ako ay high school pa lang, mga kapatid kay Kristo, hindi ko naman inasahan na maaga akong mamumulat sa responsibilidad na kailangan ay makatulong agad ako sa lolo't lola ko na pag-aralin na yung mga kapatid ko. Nung ako'y grade 6, mga kapatid, sa Moro, nung ako'y doon nag-aaral, para ako'y magkaroon ng baon, meron kasi doon tennis court, tennis yung sport, mga kapatid kay Kristo. May tennis court doon, at pagkatapos ko sa school, dumidiretso ako doon. Nagpipresenta ako na magpupulot ng bola nila, ang mga bola. O, pagkatapos ko magpulot ng mga bola, binibigyan nila ako 100, 50, yeah. So, meron akong pambakot kinabukasan, mga kapatid. Pero alam niyo, ang usapan natin dito, ulitin ko, ay ang responsibilidad dahil ang ating Panginoon ay binigyan ng responsibilidad ng misyon ang mga alagad na ito na humayo sa iba't ibang parte ng mundo para bautismuhan, para ipangalap ang kapatid kay Kristo ang salita ng Diyos o ang mabuting balita. Pero ulitin ko, ang mga alagad na ito ay hindi makakahayo sa iba't ibang lugar kung hindi nila alam ang kanilang responsibilidad. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang responsibilidad ay isang mabigat na salita. Pag nahihirapan tayo, kadalasang nagiging reaksyon natin, tumatakas tayo sa responsibilidad. Kasi ulitin ko, hindi natin alam yung gagawin. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, alam mo ba yung gagawin mo? Alam niyo po ba kung bakit tayo naririto? Kasi kung hindi po natin alam kung ba't tayo naririto kada Miyerkules, or kung bakit tayo pumupunta sa simbahan kada linggo para magsimba, ay baka po hindi pa natin alam ang ating responsibilidad. Baka tayo nakikigaya lang dahil may mga taong naririto. Kaya dapat alam po natin ang ating responsibilidad. Amen? Tayo po ay may responsibilidad sa ating kapwa. Sa ating kapwa mananampalataya na kung sila man ay unti-unting nawawala sa gawain ito o sa tinatawag nating congregation na ito, mga kapatid kay Kristo, kailangan responsibilidad din natin na ma-invite ulit sila, mapabalik. Amen? Kaya mga kapatid kay Kristo, pag ang ilan sa atin ay napapagod sa responsibilidad, ang ilan po sa atin ay tumataas. No? Yun yung katotohanan. Pero alam niyo, ulitin ko, kahit ilang beses tayong tumakas sa responsibilidad na ito,
Kahit ilang beses tayong tumalikod, mga kapatid ko Kristo, sa gawain ito or sa Diyos, Diyos mismo ang gagawa ng paraan para tayo ay bumalik sa Kanya. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, mga kapatid ko Kristo, pag-usapan natin ang The Great Commission. 3 bagay lamang or 3 puntos lamang ang ating pag-uusapan, mga kapatid ko Kristo, para ma-fulfill natin or magampanan natin ang responsibilidad o ang misyon na ito. Una sa lahat, mga kapatid ko Kristo, para magampanan natin ang misyon na ito, walang iba, number 1, we must obey God's command, mga kapatid ko Kristo. Sabihin nyo, obey God's command. Ayan. Obey God's command. Sabi sa verse 19, mga kapatid ko Kristo, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. So for us to fulfill, mga kapatid ko Kristo, the mission na binigay sa atin ng Diyos, number 1, we must obey God's command. Kailangan natin sundin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Amen? At alam ko, mga kapatid ko Kristo, mabigat ang mga utos ng Diyos sa totoo lang. Maraming utos ang Diyos, pero wala naman siyang ibinigay na utos dito na makakasama para sa atin. Amen? Sabi nga ng ating punong lingkod, ang pagpapala ay nasa pagsunod. Ngayon, mga kapatid ko Kristo, ang mga utos ng Diyos ay hindi naman para tayo ay pahirapan. Hindi naman yan inilatag ng Diyos para bigyan ka lang ng sakit sa ulo. Alam niyo, yung mga utos na yan ay kundi para tayo ay pasaganahin. Para tayo ay patatagin, mga kapatid ko Kristo. Ulitin ko, hindi para pahirapan ka. Ang hirap kasi sa atin, basta merong utos, ang akala natin pinapahirapan na tayo ng buhay. Ano? Ganun din yung mga kabataan ngayon. Pag inutusan sila, akala nila pinapahirapan lang sila ng mga magulang nila. Hindi nila alam, sila ay tinuturuan lang kung paano mamuhay sa mundo ito. Amen? Pinag-urong lang ng pinggan o ng plato, akala pinapahirapan na. Hindi nila alam, tinuturuan lang sila. Amen? Ganun din naman sa buhay natin, mga kapatid ko Kristo. Marami tayong pagsubok na nagpahirap sa atin, pero meron tayong natutunan. Amen? Meron tayong, kumbaga, mga bagay na nagpatatag sa ating mga kapatid ko Kristo. So, dumadating tayong lahat sa tinatawag na pruning season. Kung naalala ninyo yung gospel, mga kapatid ko Kristo, 3 weeks ago, na kung saan ang ating Panginoon ay inihambing ang kanyang sarili sa tunay na puno. Mga kapatid ko Kristo, tayo yung mga sanga. No? Kung naalala ninyo yan, mga kapatid ko Kristo, ang ating gospel na iyon, sabi doon, ang isang puno, para siya ay mas lumago or mas mamunga, kailangang putulan ng sanga. Amen? Diba? Para ito'y mas mamulaklak ng marami, kailangan tanggalin muna yung naunang bulaklak at i-pollinate ang iba. Diba, mga kapatid ko Kristo? Ganun din sa buhay natin. May mga pagkakataon tayo sa buhay natin na pinuputulan tayo or tinatanggalan tayo ng mga tao sa buhay natin. Tinatanggalan tayo ng negosyo, ng trabaho. Tinatanggalan tayo ng mga importanteng bagay sa buhay natin. Pero ulitin ko, hindi yan para pahirapan ka, kundi para ihanda ka sa darating na pagpapala mula sa Diyos. Amen? So, pruning is a training and not a punishment. Kung may pinutol man ang Diyos sa buhay mo, hindi yun para pahirapan ka, hindi yun para bigyan ka lang ng sakit sa ulo, kundi para ihanda ka. Amen? Kaya kung may natatanggal man sa buhay natin, kung may inaalis man sa buhay natin, sana magnilay tayo kung bakit nga ba itong mga bagay na ito inawawala sa atin. Amen? Baka meron lang nais sabihin sa atin ang Diyos.
Again, mga kapatid ko ng Kristo, hindi nais ng Diyos na pahirapan tayo. Hindi naman pinangako ng Diyos na walang problema, na walang pagsubok. Pero pangako ng Diyos na hindi Kanya iiwan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Diba? So gusto natin palagi ng success, pero ayaw naman natin dumaan sa tinatawag na process. No? Alam nyo, itong line na ito ang isa sa mga paborito kong sinasabi, mga kapatid ko ng Kristo, na nakuha ko sa isang mangangaral. Na bakit nga ba gusto ng tao ng success, pero ayaw natin dumaan sa tinatawag na proseso. Gusto natin ng tagumpay, ayaw natin ng paghihirap. Amen? Gusto natin palagi masaya. Ayaw natin malungkot. Pero paano nga ba tayo tatatag, mga kapatid ko ng Kristo? Paano nga ba tayo tatawag sa Diyos kung wala na tayong nararanasan mga pagsubok? Amen? So then again, mga kapatid ko ng Kristo, the secret of pruning, mga kapatid, or pruning season is none other than to obey God's command. Kailangan natin sundin ang utos ng Diyos. Na kung may pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi yun para mahirapan ka, hindi yun para dagdagan yung responsibilidad mo, kundi para mas patatagin ka sa pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid ng Kristo, tayo ay masyadong independent. Ayaw natin na may nagko-control sa atin. Ayaw natin na mayroong nag-uutos sa atin. Pero ulitin ko mga kapatid ng Kristo, ang utos ng Diyos ay hindi para kontrolin at mahirapan ka lang, kundi para ihanda. Amen? Kaya mga kapatid ng Kristo, kung tayo man ay nahihirapan na sundin ang utos ng Diyos, baka tayo ay nalalayo. Kailangan lang natin muli lumapit sa Kanya. Amen? So, we need to obey God's command, mga kapatid ng Kristo. Pangalawa, for us to fulfill this mission, mga kapatid ng Kristo, we need to acknowledge God's presence. Sabi sa verse 17 ng ating binasa, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo nag-aalinlangan sa kakayanan ng Diyos kung tayo nahihirapan, mga kapatid. Pero alam niyo, ang tinatawag na pananampalataya ay ang paniniwala kahit hindi mo pa ito nakikita o nararanasan. Kaya mga kapatid ko ng Kristo, we need to acknowledge that Jesus, mga kapatid ko ng Kristo, gave us this responsibility, again, hindi para pahirapan tayo. We cannot do anything if we're alone, mga kapatid ko ng Kristo. Yan ang laging sinasabi sa atin ng Diyos. So we must acknowledge God's presence. At sa pag-acknowledge, mga kapatid ko ng Kristo, kaakibat nito palagi ay ang pagpapakumbaba. Na ina-acknowledge natin na hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Na ina-acknowledge natin na hindi natin magagawa ang misyon na ito kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Na kung hindi natin ina-acknowledge ang mga bagay sa mundo na ito na meron tayo, hindi natin ito makakamit kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Ang buhay na meron ka ngayon, kung ikay sumagana, dahil yan sa Diyos. Oo, naghirap tayo para maabot ang buhay na meron tayo ngayon, pero hindi natin ito makakamit kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Amen? May trabaho ka ngayon dahil yan sa tulong ng Diyos. Dahil yan sa plano ng Diyos. Amen? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kaakibat niyan ay ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya mga kapatid ko ng Kristo, uulitin ko, hindi natin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Hindi tayo sabihin natin na makakalagpas sa mga pagsubok sa buhay natin kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Lahat sa buhay natin ay dahil sa Diyos. Amen? Lahat ng meron tayo ay dahil sa Diyos. Lahat ng katatayuan natin sa buhay na meron tayo ay dahil sa Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki dahil ito'y lahat ay galing sa Diyos.
Amen? Kaya kung tayo man ay matagal na sa gawain ito, hindi yun dahil sa sarili natin, kundi dahil yun sa Diyos. Amen? Kasi kung tayo lang, baka sumuko na tayo sa paglilingkod na ito, sa responsibilidad na ito, sa misyon na ito. Amen? Kung tayo lang. Pero dahil ang misyon na ito ay nakaugnay sa pananampalataya natin sa Diyos, nagagawa natin ang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil buhay na natin ang paglilingkod. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. So despite of our sins, mga kapatid Kristo, sa kabila ng ating mga kasalanan, pinili ka pa rin ng Diyos. We are not a servant anymore. We are God's friends, mga kapatid Kristo. Tayo ay malalapit na kaibigan ng Diyos. Amen? Acknowledging means humbling yourself, knowing that there is greater than you, mga kapatid Kristo. Ang problema sa atin, gusto natin tayo palagi yung mataas. Tayo palagi yung nasusunod. Tayo palagi yung nakakaalam. Pero ulitin ko, kung tayo ay totoong may Diyos sa buhay natin, hindi or ina-acknowledge natin na hindi natin alam lahat ng bagay. Na hindi sa lahat ng bagay magaling tayo. Amen? Lahat tayo ay merong kahinaan. Bakit? Ang mga kahinaan natin ang ginagamit ng Diyos para tayo ay palakasin. Amen? Eh kung tayo malalakas, bakit pa tayo lalapit sa Diyos? Diba? Kaya kung tayo man ay may kahinaan, mga kapatid Kristo, diyan mas kumikilos ang Diyos. Amen? Doon tayo mas tinutulungan ng Diyos. Para alitin ko, ma-acknowledge natin that there is something greater, someone greater than us, mga kapatid. At yun ay walang iba, kundi ang may likha. Amen? So for us to fulfill this mission, mga kapatid Kristo, we need to acknowledge God's presence. Kailangan aminin natin at ma-realize natin na hindi natin magagawa ang misyon na ito o ang responsibilidad na ito kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Kaya kapag tayo ay mananalangin, mga kapatid kay Kristo, lagi natin isama din sa ating panalangin na totoong wala tayong magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Amen? Always humble yourselves, mga kapatid kay Kristo. Ikaw muli, for us to fulfill this mission, mga kapatid kay Kristo, we must hold into God's promises. Panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Sabi sa verse 20 ng ating binasa, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan na sanlibutan. Ika'y pinili ng Diyos, ika'y sinugo ng Diyos, ika'y binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, hindi ka basta inilagay ng Diyos dito, kundi bago ka pa niya ilagay, binigyan ka niya, in-equip ka niya para ikaw ay makapaglingkod sa gawain ito. Amen? Kasi kung tayo ay sasabak sa isang gera na wala man lang kadala-dala, tayo matatalo. Ganon din mga kapatid kay Kristo, ang galing ng Diyos, ano? Bago siya umakyat muli sa langit, binigyan niya ang mga alagad ng Espiritu Santo na sasama sa kanila, magpapalakas sa kanila, mag-aaliw sa kanila. Ibig sabihin, hindi ka inilagay ng Diyos sa laban na yan nang hindi binibigyan ng armas. Amen? Kaya tayo'y mga sundalo ng Diyos, mga kawal ni Jesus. Bakit? Bago pa man tayo ilagay sa battlefield na ito, binigyan na tayo ng Diyos ng mga armas. Binigyan na tayo ng Diyos na kapangyarihan. Amen? For us to fulfill this mission, kailangan na lang natin sumunod, mga kapatid kay Kristo. Equip na tayo. Equip na tayo, mga kapatid. No? Hindi ka ilalagay ng Diyos dyan kung hindi natin kaya. Amen? Yeah? Okay na?
Ayan. Ayan. Praise the Lord. Sige po, balik tayo mga kapatid kay Kristo. Hindi ka ipapahiya ng Diyos, kundi bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ang sabi niya, hindi ka pababayaan ng Diyos dahil kasama natin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? Kaya mga kapatid kay Kristo, patuloy niya tayong palalakasin para makapunta rin tayo sa patutunguhan natin. At yun ay walang iba kundi sa piling ng Diyos. Ngayon mga kapatid kay Kristo, bilang pagtatapos, alam ko na marami sa atin ang nakatanggap ng mga answered prayers na sa buhay natin. Amen? Pero alam niyo mga kapatid kay Kristo, totoo na maraming bagay sa buhay natin ngayon na hindi naman natin ipinanalangin. Amen? Kumbaga maraming ibinigay ang Diyos na hindi natin hiningi. Hindi natin ipinanalangin. Pero alam niyo mga kapatid kay Kristo, may mga bagay sa buhay natin na bunga ng panalangin ng ibang tao para sa atin. Amen? Marahil, kaya siguro ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi dahil lamang sa pananalangin ko, kundi dahil ipinanalangin din ako ng mga lolo-lola ko. Kundi dahil ipinanalangin niyo rin ako. Marahil may mga bagay kayo sa buhay ninyo ngayon, hindi dahil sa pananalangin ninyo, kundi dahil sa panalangin ng preacher sa inyo. O di kaya ng kapwa-lingkod ninyo para sa inyo. Kumbaga, mga kapatid kay Kristo, marami tayong mga bagay na nasa atin ngayon, hindi dahil bunga ng ating panalangin, kundi bunga ng panalangin ng ibang tao para sa atin. Amen? Anong ibig ko sabihin dito mga kapatid kay Kristo? Huwag nating sukuan ay panalangin ng bawat isa. Amen po? Magpakatatag tayo sa tulong ng bawat isa. Ipanalangin palagi ang bawat isa. Amen? You don't have to go through this life alone, mga kapatid kay Kristo. Ang mga tao or may mga taong nananalangin para sa ating katagumpayan. Amen? Kaya nga mga kapatid kay Kristo, sabi nga, mas malakas ang panalangin pag tayo'y nagkakaisa. Amen? Tingnan ninyo mga kapatid. Si Moises, tsaka si Aaron, mga kapatid kay Kristo, nung sila'y nasa taas ng bundok, nung si Joshua ay nakikipaglaban, sila Moises ay nasa taas ng mundo, tinataas sila, or rather, sila Moises, mga kapatid kay Kristo, tinataas niya ang kanyang kamay, ang kanyang tungkod. At pag tinataas niya, sila ay nananalo. Kaya dapat din natin pasalamatan yung mga taong ipinapanalangin tayo sa mga oras na tayo nasa laban ng buhay. Amen? Kaya huwag natin susukuan, ipanalangin ng isa't isa. Amen? Kahit yung mga taong umaattend lang, pag-anniversary lang, nisukuan, panalangin mo. Darating din ang araw, makakasama natin sila regularly. Amen? Diba? Yung punong-puno na simbahan na ito, makukuha rin natin ulit yun. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Kundi dahil sa tulong ng panalangin ng bawat isa sa atin. Amen? So we must hold into God's promises, mga kapatid kay Kristo, na kahit anumang mangyari sa buhay natin, paglilingkod, kahit anumang pagdaanan natin, mga kapatid kay Kristo, ang pinakamasarap pakinggan sa lahat na verse ay hindi kanya iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? At yan ang pangako sa atin ng Diyos. Amen? Tayo po magsitayo. Sa mga oras na ito, ialay natin ating buhay sa ating Panginoon. Sa ating pag-mission na ito, sa ating responsibilidad, mga kapatid kay Kristo, hindi natin ito magagawa kung sa sarili lamang natin. Kaya sa mga oras na ito, sa gabi na ito, let us offer our lives, mga kapatid, magpatulong tayo sa Diyos dahil siya lamang ang makatutulong sa atin sa pag-ibig. Sa iyo ang buhay ko, O Diyos.
Diyos, dalangin na bawat isa sa amin na sa paglilingkod na ito, na sa buhay pagmimisyon na ito, Panginoon, ay patuloy mong gamitin ang bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na sa misyon na ito, na maipahayag ang iyong mabuting balita sa buong sanlibutan. Ito ay hindi magiging madali, ngunit naniniwala kami sa pangako mo na ikaw ay palagi namin kasama, O Diyos. At sa pangako mo na palagi ka namin kasama, ito ay magiging mas magaan, Panginoon, para sa amin. Dahil hindi kami ang magdadala nito, kundi ikaw, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil kailanman ay hindi mo pinaranas sa amin na kami ay mag-isa. Salamat dahil nararanasan namin palagi ang presensya mo, ang iyong pagsama sa bawat isa sa amin, O Diyos, na sa buhay na ito na puno ng pagsubok, ay puno rin, Panginoon, ng kapangyarihan mong dumadaloy sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa kabila ng aming mga kasalanan, kami pa rin ay pinili mo sa buhay pagmimisyon na ito. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, kami pa rin, Panginoon, ay pinalalakas mo sa pamamagitan ng pagpupuno sa aming buhay, O Diyos. Panginoon, nawa kami maging kagamit-gamit sa upasang ito. Sa mga oras na kami ay nangihina, palakasin at patatagin ang bawat isa sa amin. Hindi namin magagawa ang responsibilidad na ito, ang misyon na ito kung kami lamang, Panginoon. So let your Holy Spirit be with us, Panginoon. In every moment of our lives, be with us, O God. Naniniwala kami na kailanman na hindi mo kami iiwan at hindi pababayaan. O Diyos, maraming salamat sa buhay ng aking mga kapatid nito na patuloy mong ginagamit. Sa iyong mga awit, sa pamilya ito, Panginoon, patuloy silang patatagin sa anumang pagsubok, O Diyos. Patuloy silang palakasin, patuloy silang i-provide, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang pagsuporta sa gawain ito, ang kanilang pagtayo, O Diyos. Ganon din, Panginoon, ang iyong mga manunugtog sa lugar na ito. Saan man sila humayo, Panginoon, saan man sila pumunta, magsilipod, kayo patuloy na mag-bless sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ang kanilang passion sa pagtugtog, sa musika, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at hindi ang kanilang mga sarili. Ang mga workers sa lugar na ito, continue to bind them with your love. Continue to unite them, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na sila ibibigyan mo ng isang hangarin, isang layunin na pangalan mo lang ang mapaglingkuran. Ang mga attenders sa lugar na ito, Panginoon, patuloy na patatagin na naman kanilang pinagkakabalaan sa buhay, mga trabaho, negosyo, patuloy na palaguin, Panginoon. Kanilang pamilya, mga anak na nag-aaral, O Diyos, maging matagumpay sa buhay, O Diyos. Panginoon, dalangin na bawat isa sa amin ang katagumpayan, Panginoon. Hindi lamang sa aming mga buhay, kundi ang katagumpayan ng gawain mo ito, Panginoon. Hindi kami ang nagtatag ng gawain ito, kundi ikaw, O Diyos. Kaya, Panginoon, naniniwala kami na hindi guguho, O Diyos, ang pundasyon ng gawain ito. Patuloy na palalakasin, patatatagin, pararamin, palalaguin, Panginoon, ang bawat miyembro sa gawain ito, Panginoon. Gayun din dalangin namin ang buhay ng aming punong likod, si Brother Mike, Panginoon. Patuloy na bigyan ng mahabang buhay, palakasin ang kanyang pangangatawan, kalusugan, Panginoon, para sa kanyang Diyos. Gayun din ang kanyang buong pamilya, ang mga preachers, hindi lamang sa Rizal, kundi sa buong mundo, patuloy na samahan sa kanilang paghayo, Panginoon. Saan man sila humayo, O Diyos, ay patuloy silang gamitin, Panginoon, sa kalalago ng iyong busan, O Panginoon. Gayun din ang pura paroko, Panginoon, ang mga priest, mga pagkaparian, O Diyos, hindi lamang sa lugar na ito, maging ama sila ng kanilang palataya, Panginoon, sa bawat lugar na kanilang kinasasakupan, Panginoon. Gayun din, tinataas namin, Panginoon, ang aming buong pamilya na naiwan sa aming mga tahanan, patuloy silang pagpalain at maging pagpapala din sa ibang tao, Panginoon. Kami, Panginoon, ang aming sambahayan ay maging pagpapala sa mga tao makapaligid sa amin, O Diyos. Nawa pagpalain kami, Panginoon, para ang mga pagpapala na tatanggap namin
Maraming salamat at sa aming pag-uwi, tataglayin namin, Panginoon, ang mga answered prayers namin, Panginoon. Itong mga panalangin na kataas na ito, mga sobre, Panginoon, kaakibat, O Diyos, sa mga kaloob, O Diyos, ay patuloy na pagpalahin, ibalik siksip-libligat na bumapaw na biyaya, Panginoon. Naniniwala kaming uuwi kaming taglay ang aming mga panalangin na ito, Panginoon. Taglay ang kapayapaan, kalusugan, Panginoon, kagalakan, kalakasan, at higit sa lahat, pagmamahal na nagmumula sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa iyo namin, ibinabalik at iniaalay ang aming mga sarili, Panginoon. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, O Diyos, sa ngalan ng Ama, na Anak ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Bigyan mo kami ng kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala at ang pagpapahama namin sa nagkakasala sa amin. At kung kami kayo sa puso at yalang kami sa lahat ng sama amin. Panginoon Maria, natutulungan ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng nakakabot pinagpala ng mga iyong anak mo sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin namin ang kasalanan ngayon at kami ang mga kamatayan. Malwati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Naparang siya at ang mga nagpakailan ng mga pasawala.